Una nyo gagawin is to trace the different joints sa ating body. So, kuha kayo ng pen, mas maganda yung kulay pula o kahit anong color na yung kulay lulutang dun sa black and white na na papel na image. So, syempre meron tayong neck joint. Yan. Tapos, shoulder joint. Ang glenohumeral joint. And then, meron tayong elbow joint. And sa wrist joint. Okay. So, sa likod, ano lang natin, titrace natin yan kung nasan ba yung isang joint niya sa likod o yung left joint, shoulder joint niya. Imagine lang natin yan, parang nandito yan eh. Tapos, yung the elbow joint sa left hand naman. And also we have a wrist joint punta dito. Yan, okay. Sorry. Yan. Tapos, identify naman natin kung nasan yung hip joint niya. So, yung hip joint niya, pantay kasi ito eh. So, yung dalawang hip joint niya nandito banda. Wala tayong problema dyan. Okay. So, nangyari dito, yes, meron tayong dalawang hip joint, pero isa lang yung nagawa natin below kasi yung hip nitong person na to is nakaharap sa harap, okay, sa front. Kaso lang dito, dalawa yung shoulder joint natin kasi nangyari kasi dito, meron kasing nangyaring external spinal rotation, okay, lateral rotation to the right. So, sa mga nakalimot na po, yung spinal external rotation is yung pag-face ng chest natin either sa left or to the right, habang yung hips naman natin is naka-steady lang sa harap. So, yun yung spinal rotation, lateral. So, sa case natin na to, si person po ay merong right external spinal rotation to the right. Okay. So, next after yun yung meron pa palang knee. So, knee joint here. Knee joint here. Purong natin ito. Yan. Tapos, ankle joint naman. Yung ankle joint dyan. And then, ankle joint naman sa kabila. Tapos, pag na-identify niyo yung mga joint ng katawan natin, actually mga major joints lang to eh. Okay, mga major joints lang. I-trace naman yung skeleton natin. Hindi nyo kailangan mag-drawing ng skeleton. So, from the neck, guhitan nyo yun dito. Yan. Tapos, yung from the right shoulder, papuntang left. Okay. Tapos, ito naman. Okay, don't be confused. Bakit baluktot, sir? Di straight. Kasi yung spine po natin is hindi po yung straight. Okay? Hindi po yung straight. Yung spine po natin is pa-curve. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan. Parang ganyan. Okay. So, hindi talaga siya straight. Natural lang tong ganito. And, lalagyan mo din dito sa head. Kasi dito tayo magbabase kung naka-ano ba siya. Naka-head flexion or extension. So again, meron tayong ganito kasi si person po is naka spinal lateral rotation. Kaya hindi katulad ng sa hips. Tapos from the shoulder to the elbow. Yan. And from the elbow to the wrist. Yun yung gagawin natin sa kabila. So sa hips naman sa hips naman to the knee, and from the knee to the ankle, and from the ankle to the toes. Yan. Okay, sa kabila. So, okay, so mapapansin nyo meron pang nangyaring dito, flexion or extension. So, i-include natin yan. Kasama natin yan. So, kung sa image nyo, may nangyaring ganito, pwede nyo isama. Ano to eh.
finger extension or fingers extension of the fingers sa toes. So ito wala. Pero kung gusto nyo, lagyan nyo na rin para balance. Okay. Yan, tapos na. So anong gagawin natin sunod? So yung gagawin natin, na-identify naman natin kung ano bang nangyayari habang si person ay tawag dito, naglalakad. Okay? Walking. So ano ba yung mga nakikita natin dito? Let's start from top to bottom. Okay. So meron lang ginawa dito ng ano eh. Sino ba yun? Okay, dito. Yan. So first, walking siya. This is the person is moving in a sagittal plane. So sagittal plane motion siya. Let's start from top to bottom. Ang head natin, head is in neutral position. Okay, yung head natin is in neutral position. So ibig sabihin, dito tayo titingin. Kasi kung yung picture mo, nakayuko si ikaw, okay, kasi picture mo to eh. Picture mo yan eh. Kung nakayuko ka, ibig sabihin merong head flexion. Okay, so merong head flexion or extension. Now, dito sa case natin, hindi naman siya nakayuko, hindi naman siya nakatingala. So, yung head lang natin po ay nasa neutral position. Pag neutral position po, ibig sabihin, yung angle niya is 0 degrees. Okay, 0 degrees. Pero, no need to write na yung 0 degrees pag nilagay nyo sa neutral position. Okay, next na papansinin natin ay yung shoulders. Kasi from top to bottom tayo. Shoulder, meron bang shoulder flexion? Okay, tingnan nyo, shoulder flexion. Meron, but sa case natin, very, very slight lang. Okay? So, paano to? Kung meron tayong shoulder flexion, identify natin kung ilang degrees. So, pag ganito yung case natin, gagawa tayo ng imaginary line from here to here. So, dapat yung line natin parallel sa etong line na to. So, dapat parallel sila kasi yung isusukat nating angle is ito siya. Okay, ito yung isusukat nating angle. Alright, so sa case natin ito is very minimal lang, very slight lang yung shoulder flexion niya sa left shoulder. So, shoulder flexion left to. And then, ito yung susukatin nyo. Okay, susukatin yan kung ilang degrees gamit ang protractor. So, lagyan nyo dito ilang degrees. Ganun din yung gagawin nyo sa kabila. Gagawa rin kayo ng imaginary line which is parallel to the center line. And then, ang susukat nyo naman, ano to eh, hindi naman to flexion eh. Ang nangyari dito, shoulder hyper-extension. Kung naka-shoulder extension siya, neutral position, that is 0 degrees. Pero yung right shoulder niya is naka-extend. So, yung susukatin natin from here, yan, from here to here. So, ito yung susukatin natin. Ilang degrees siya. So, once na ma-identify nyo na, lagay nyo dito kung ilang degrees siya. Okay, hyperextension. So next, we're done with the shoulders. Now, next naman is elbow or our elbows. Okay, so elbow flexion. Yes, meron tayong elbow flexion. By the way, I think right. Then, meron tayong elbow flexion na nasa left. Okay, left. Yan. So, saan tayo titingin? Eto, dito natin to. So, yung neutral position ng hands or ng elbow, dapat straight siya. Okay, yan yung neutral. Nagkakaroon ng flexion kapag yung angle dito ay nagde-decrease. Pero hindi yan yung susukatin natin. Okay, you're not going to measure that. Ang susukatin natin is yung degree dito. Okay, ito yung susukatin natin. Because again, kung naka-straight yung elbow, 0 degrees yan. Kung mag-flex,
Although magdi-decrease yung angle dito, pero hindi yun yung susukatin natin. Ito yung susukatin natin. Okay? So, sa left hand niya, elbow flexion. So, lalagay niyo yung sukat. Okay. Next naman, meron bang elbow extension. So, si person natin, walang elbow extension. Puros lang flexion. Actually, meron pa sa sa right. Elbow flexion sa right. Lagyan natin. Yan, elbow flexion sa right sa right arm. So, ganun pa rin, maglalagay ka rin ng imaginary line, tapos straight siya. Yan. Okay, kunwari straight na lang siya. Tapos, ganun din, yung measure nyo, again, hindi dito, hindi yan yung i-measure nyo. I-measure nyo is yung angle na galing sa neutral position. So, again, sulat na naman kung ano yung nakuha nyo yung information. Next, after ng elbow, punta naman tayo sa wrist. At sa wrist naman kasi wala naman kasi nangyaring flexion or extension. So, ang lalagay nyo dyan, sa yung wrist natin, pwede both wrists are, wrist. Joint. Okay, lagay nyo dyan, neutral position. Left and right. Yan. Pero, sa case-to-case basis. Pag yung picture nyo, habang naglalakad kayo is naka-extend yung wrist, so kailangan nyong i-identify yan. So, ibig sabihin, gagawa rin kayo ng line from the wrist to the fingers. Okay, ganun yan. Interphalangeal joint, wag na lang. Okay, sa wrist na lang. Or sa fingers. Spinal lateral rotation, yes, meron tayo niyan. Pero hindi natin ma-measure yan kasi para ma-measure natin yan, dapat meron tayong top view. Wala naman tayong top view. Naka-side view lang tayo. So, spinal lateral rotation to the right. Lalagyan nyo lang ng check dito. Okay, check. Ibig sabihin, meron. Now, let's go to the hip flexion. Hip flexion, start tayo sa alin ba dito yung nag-flex, yung right. So, pag nag-measure tayo, gagawa na naman tayo ng imaginary line na straight siya galing sa taas. Yan. Kasi, pag nakadiretso yung paa natin, yung hips natin, ibig sabihin naka-neutral position siya. Okay, naka-neutral position. So, 0 degrees po yung pag-neutral. So, anong nangyayari pag merong hip flexion? Yung hip flexion po natin dito is nangyari sa right side of the body. So, hip flexion, right. Susukatin naman natin. Alin yung isusukatin natin? Yung angle na ito. Ito yung susukatin nyo. Okay. So, pag nasukat nyo na, lalagay nyo ulit dito. Next is ang hip extension. So, aling part ba ng hips? So, aling hips ang nag-extend? Yun yung left side. Left side. Yan. Okay. So, susukatin nyo naman from neutral position up to hanggang saan siya. Okay. Ito yung susukatin nyo. Yung angle na to. Sa hip. Actually, hyperextension to. Sorry. Hyperextension. Okay. Yan. Alright, so after ng hips, punta naman tayo sa knee. Sa case natin na to, walang gano'ng nangyaring knee flexion. Okay. So pag ganito yung picture nyo, ganito yung image nyo, knee flexion natin is walang knee flexion. So mangyayari dyan, knee joint, lagyan nyo neutral position. Okay. So, left and right. Yan. Kung ganito. Kaso lang, so, sa ibang picture, sa ibang image, merong nangyaring knee flexion. So, knee flexion. So, pag meron din gagawin nyo. So, paano ba?
Okay, yan. So, meron nang nangyaring knee flexion. So, pag ganito yung case, yung knee flexion ay nangyari sa left. Okay, so delete natin to. Knee flexion sa left. Okay. Yan, meron tayong knee flexion. Okay, so yung gagawin nyo, gagawa na naman kayo ng imaginary line. So, dapat straight siya from the thigh pababa. Okay? So, pag naka-straight kasi yung legs natin, ibig sabihin nasa neutral position yung knee joint. So, yung susukatin nyo ay yung angle na to. Okay. Yan yung angle na yan. From the neutral position. So, kapag nasukat nyo na, sulat nyo ulit dito. Next, kasi na-identify natin yung knee flexion na nangyari sa left. Paano naman yung nasa right? So, sulat natin. Knee joint sa right is nasa neutral position. Bakit? Kasi, kung titingnan natin yung image natin, straight lang siya. Okay, straight lang siya. Sorry. Straight lang siya. So, walang nangyaring flexion. So, ibig sabihin, yung right knee natin ay naka-neutral position. Pero, hindi ang left knee kasi may nangyaring knee flexion. Okay, now let's go to the ankle joint. So, yung ankle joint, dalawa lang naman yan eh. Dorsiflexion tsaka plantar flexion. Okay. Dorsiflexion, eto, walang nangyaring dorsiflexion. So, paano ba to? Sulat nyo, dorsiflexion, right ankle joint. So, kapag walang nangyaring dorsiflexion or plantar flexion, gawin nyo dyan, o sulat nyo, neutral position. Okay? Bakit? Kasi neutral position kasi pag ito, naka 90 degrees. Yan. Pag may nangyaring dorsiflexion, ibig sabihin, from here, aangat to. Alright? So, paano pag may nangyaring ganyan? Ibig sabihin, yung susukatin nyo is yung angle na to. Okay, ito yung susukatin nyo. Kasi yung pagsusukat natin is always from the neutral position to hanggang saan yung body part. So, ganun din sa kabila. Eto nakaano din to eh. May nangyaring slight na plantar flexion. So, pag ganito, susukatin nyo yan. Yan. Tapos, since na sa case natin, may nangyaring finger hyperextension. So, gagawa na naman kayo ng imaginary line. Ito kasi naka-hyperextend yan eh. So, ito yung susukatin nyo. Okay. So, pag ganito, okay, naka-finger flex or naka-finger hyperextension si person natin. So, paano ba to? This is left foot. Yan. Okay. Left foot, hyperextension of fingers. Okay. So, kung gusto nyo, sulat nyo rin yung joint. Okay. So, ano bang joint meron tayo dito? Diba tarsal, metatarsal yan? So, metatarsophalangeal joint. Okay. Kung gusto nyo lang. Pero, okay na ako dito. Left foot, hyperextension of fingers. And then, syempre, susukatin nyo rin gamit ng protractor. So, sukatin nyo from the neutral position up to hanggang saan siya naka-stay. Okay, ito yung susukatin nyo. Alright. Since na in-identify nyo yung angle ng fingers niya sa left foot, syempre maglagay rin kayo sa right foot. Okay, right foot.
Metacarpopharyngeal joint. Naka-neutral yan. Yan. So, ayun. So, eto na yung susulat nyo sa output nyo. Katabi nung image nyo.